Dapat bang paniwalaan si Bentings sa mga tips at tricks niya? Isa si Bentings sa mga pinakasikat na Mobile Legends content creator sa Pilipinas. Maraming players ang sumusunod sa kanyang mga guides, rotation tutorials, hero recommendations, at tinatawag niyang secret tricks. Pero ang tanong, talaga bang gumagana ang mga tips niya? O isa lang ba itong content para makakuha ng maraming views? May mga nagsasabing dahil naging analyst siya ng Aurora, sapat na itong patunay na eksperto siya. Pero may iba namang nagsasabi na iba ang mundo ng paggawa ng content kumpara sa paglalaro sa professional scene. Kaya sa video na ito, hindi tayo magiging fanboy at hindi rin tayo magiging hater. Susuriin natin ang mga facts. Pag-uusapan natin kung sino talaga si Bentings. Ano ang naging kontribusyon niya sa competitive MLBB? Alin sa mga tips niya ang ginagamit ng mga professional teams at alin naman ang mas epektibo lang sa ranked games? Kaya kung gusto mong malaman ng katotohanan, panoorin mo ang video hanggang dulo. Sino ba talaga si Bentings? Bago siya naging isa sa mga pinakasikat na MLBB content creators, matagal na siyang nasa competitive scene. Hindi lang siya gumagawa ng gameplay videos. Naging coach, analyst, strategist, at educator din siya ng Mobile Legends community. Isa sa pinakamalaking pagkakataon sa kanyang karir ay nang maging bahagi siya ng Aurora. Bilang analyst at sixth man, maraming players ang nag-iisip na ang analyst ay simpleng taga-review lang ng replay. Pero sa professional esports, napakalaki ng responsibilidad ng isang analyst. Kasama sa trabaho nila ang pag-aaral ng bawat laro ng kalaban, pag-track ng hero priority, pag-aanalisa ng drafting patterns, paghanap ng kahinaan ng kalaban, pagbibigay ng recommendation sa coaching staff, pag-review ng scrims, pagbibigay ng macro strategies. Ibig sabihin, hindi man siya ang head coach, isa pa rin siya sa mga taong tumutulong sa paggawa ng game plan ng isang professional team. Dahil ba nasa Aurora siya, automatic tama na ang lahat ng sinasabi niya? Hindi. At ito ang unang bagay na dapat maintindihan ng lahat. Ang pagiging analyst ng isang professional team ay hindi nangangahulugang lahat ng prediction, strategy o tips mo ay laging tama. Sa Mobile Legends, walang tao na laging tama. Dahil bawat patch ay nagbabago. Nagbabago ang meta, nagbabago ang items, nagbabago ang heroes, at nagbabago rin ang playstyle ng bawat team. Kaya kahit ang pinakamagagaling na coaches sa MPL ay patuloy pa ring nag-aaral. Bakit maraming nagtitiwala kay Bentings? Simple lang, hindi dahil sikat siya, kundi dahil karamihan sa mga tinuturo niya ay nakabase sa fundamentals ng laro. Halimbawa, objective control, wave management, rotation, map awareness, drafting, gold advantage, vision control. Ito ang mga bagay na ginagamit din ng professional teams. Hindi ito imbento ni Bentings. Ito ang mismong pundasyon ng Mobile Legends. Himayin natin ang mga tips niya. Number 1. Objective over kills. Ito ang isa sa pinakamagandang lesson na paulit-ulit niyang sinasabi. Maraming players ang sobrang focus sa kills. Kapag naka-double kill, hahabol pa ng triple kill. Kapag naka-triple kill, maghahanap pa ng maniac. Habang nangyayari iyon, libre na pala ang turtle, libre ang lord, libre ang turret. Sa professional scene, hindi mahalaga kung sino ang may pinakamaraming kills. Mas mahalaga kung sino ang may mas maraming objectives. Kaya makikita mo minsan sa MPL, lamang ng 10 kills ang isang team, pero sila pa rin ang natatalo. Bakit? Dahil kulelat sila sa objectives. Ito ang dahilan kung bakit tama ang lesson ni Bentings. Kapag may napatay ka, tanungin mo agad ang sarili mo. Ano ang pwede kong kunin? Lord? Turtle? Turret? Buff? Kung wala kang nakuha pagkatapos ng kill, sayang ang advantage. Number 2. Push before rotation. Isa ito sa pinaka-importanting macro concepts. Maraming players ang umaalis agad sa lane. May teamfight sa turtle, takbo agad. May laban sa gold lane, takbo agad. Pero nakakalimutan nilang i-clear ang minion wave. Ano ang resulta? Nawawala ang experience. Nawawala ang gold. Nasasayang ang lane pressure. Sa MPL, halos lahat ng players, inaayos muna ang lane bago mag-rotate. Kaya mabilis silang nakakakuha ng objectives. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming mythic players ang hindi makaakyat sa mythical immortal. Mahilig silang mag-roam ng walang dahilan. Number 3. Secret rotation. Ito marahil ang pinakasikat na content ni Bentings. Pero may sikreto ba talaga? Ang totoo, wala. Ang tinatawag niyang secret rotation ay tamang paggamit ng impormasyon. Alam mo kung nasaan ang jungler,
Alam mo kung saan lalabas ang turtle. Alam mo kung aling lane ang walang flicker. Alam mo kung kailan magro-rotate ang roamer. Ibig sabihin, hindi ito magic. Information ang tunay na sikreto. At ito rin ang ginagawa ng mga professional players. Hindi sila nanghuhula. Nagbabasa sila ng mapa. Number 4. Gold is more important than kills. Isa ito sa mga bagay na hindi agad naiintindihan ng beginners. Kapag lamang ka ng 8 kills, hindi ibig sabihin lamang ka na rin sa laro. Kapag lamang ang kalaban sa turrets, turtle, lord, outer towers, gold, malaki ang posibilidad na sila pa rin ang manalo. Kaya sa bawat laban, tingnan mo ang gold difference, hindi ang kill score. Doon mo malalaman kung sino talaga ang lamang. Ngayong napag-usapan na natin ang mga pangunahing macro concepts na itinuturo ni Benthings, dumako naman tayo sa isa sa pinakamainit na debate sa Mobile Legends. Meta heroes ba ang dapat gamitin o hero mastery? Ito ang tanong na araw-araw pinagdedebatehan ng mga ML players. At dito rin maraming players ang nagkakamali. Meta heroes versus hero mastery. Una sa lahat, ano ba ang meta? Ang meta ay tumutukoy sa mga hero na pinakamalakas sa kasalukuyang patch dahil sa buffs, nerfs, item changes at battlefield adjustments. Kaya kung mapapansin ninyo, halos pare-pareho ang pick at ban ng mga MPL teams. Hindi dahil wala silang ibang alam gamitin, kundi dahil gusto nilang gamitin ang mga hero na may pinakamataas na tsansang manalo. Ngayon, mas maganda ba ang meta heroes? Ang sagot, oo, pero hindi ito ang buong kwento. Kapag hindi umaster ang meta hero, maraming players ang nagkakamali rito. Nakakita lang sila ng bagong meta hero, bibili agad, gagamitin agad sa rank. Ang ending, sila pa ang dahilan ng pagkatalo. Bakit? Dahil hindi sapat na meta ang hero. Kailangan, master mo rin ito. Kung hindi mo alam ang tamang combo, power spike, rotation, item build, at limitasyon ng hero, hindi mo rin mailalabas ang tunay nitong lakas. Paano naman kung master mo ang isang hindi meta na hero? Ito ang mas interesting. Halimbawa, may 2,000 matches ka kay Layla. Alam mo lahat ng positioning. Alam mo lahat ng damage calculation. Alam mo lahat ng timing. Mas malaki ba ang tsansa mong manalo kaysa sa taong unang beses pa lang gumamit ng isang meta? Marksman? Sa maraming pagkakataon, oo, ito ang tinatawag na hero mastery. At ito ang dahilan kung bakit may mga one-trick players na umaabot pa rin sa mythical immortal. Pero, may limitasyon din ito. Kapag sobrang hina na ng hero dahil sa patch, mahihirapan ka pa rin makipagsabayan sa mas malalakas na meta heroes. Ano ang ginagawa ng mga MPL players? Ito ang pinakamahalagang bahagi. Hindi sila pumipili sa pagitan ng meta at mastery. Pinagsasama nila ang dalawa. Ibig sabihin, hindi lang sila marunong sa isang hero. Mayroon silang hero pool, 3, 5, minsan 10 o higit pa sa bawat role. Kapag naban ang pangunahing hero nila, may backup. Kapag na-counter, may ibang option. Kapag nagbago ang meta, handa silang mag-adjust. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng hero pool sa professional scene. Dapat ba lahat ng tips ni Benthings ay sundin? Ang sagot, hindi. At hindi dahil mali siya, kundi dahil iba-iba ang sitwasyon ng bawat laro. May mga tips na sobrang epektibo sa 5-man squad, scrims, professional tournaments. Pero hindi ganun kadaling gawin sa solo queue. Halimbawa, sabihin niyang huwag makipag-contest sa turtle kung dehado ang posisyon. Sa MPL, tama ito, dahil magkakaintindihan ang 5 players. Pero sa solo rank, may pagkakataong papasok pa rin ang kakampi mo. Kapag iniwan mo siya, baka lalo lang kayong matalo. Kaya mahalagang matutunan hindi lang ang strategy, kundi kung kailan ito dapat gamitin. Ang pinakamalaking mali ng maraming players, maraming naniniwala na kapag ginaya nila ang build, rotation, at emblem ng isang pro player, automatic silang mananalo. Hindi ganun ang Mobile Legends. Ang build ay depende sa kalaban, lineup, item ng enemy, damage type, at sitwasyon ng laro. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pro players ay palaging nag-a-adjust. Walang iisang build na para sa lahat ng laban. Ang tunay na sikreto ng mga MPL players ay hindi mechanics, hindi fast hands, hindi rin overpowered na hero. Ang tunay na sikreto ay consistency, disiplina, decision making, map awareness, objective control, communication, at tamang execution. Ito ang paulit-ulit na makikita sa MPL. At ito rin ang pundasyon ng karamihan sa mga itinuturo ni Benthings.
final verdict. Kaya, dapat ba nating paniwalaan si Bentings? Bilang analyst, ang sagot ko ay, oo, pero wag ng bulag. Marami sa kanyang mga itinuturo ay tama at ginagamit din sa competitive Mobile Legends, lalo na pagdating sa rotation, macro, objective control, wave management, draft analysis, gold economy. Pero tandaan, hindi lahat ng strategy ay gagana sa bawat laro. Hindi lahat ng advice ay akma sa bawat rank. At higit sa lahat, walang content creator, coach, analyst, o professional player ang laging tama. Ang pinakamagaling na player ay hindi iyong basta sumusunod. Ang pinakamagaling na player ay iyong marunong mag-isip, mag-adjust, at kumintindi kung bakit gumagana ang isang strategy. Kaya kung manonood ka ng guides ni Bentings o ng iba pang content creators, gawin mo itong gabay. Huwag batas. Subukan mo ang mga strategy, pag-aralan ng resulta, at iakma ang mga ito sa sarili mong playstyle. Sa huli, ang rank mo ay hindi tataas dahil lang nanood ka ng guide. Tataas ito dahil natutunan mong gumawa ng tamang desisyon sa bawat minuto ng laro. Kung nagustuhan mo ang analysis na ito, i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-comment kung sino pa ang gusto mong himayin nating Mobile Legends content creator, coach, o professional player sa susunod na episode. Hanggang sa muli at good luck sa inyong mga ranked games!